heart, but when the laughter ends, the grief remains. Nabasa ko yan sa isang book at sobra ako nakaka-relate. Pag may masakit na nangyayari sa akin, ako yung tipong tao na mas gusto ko munang makalimot. Ayokong pag-isipan at mas lalong ayokong pag-usapan. Gusto ko muna magpababa ng emosyon hanggang sa tuluyang makakalimutan ko. Usually, manonood ako ng Netflix, kakain ng junk food, pero kung may trabaho, okay din para lulunurin ko yung sarili ko sa trabaho para makalimot. Nalala ko dati, 2010, sobrang down ako kasi fresh na fresh pa yung mga sugat ko from my crisis noong 2009. Tulog na lahat sa bahay, pumunta ako sa CR, nagkulong, dala-dalang isang bote ng alak. Hindi ako umiinom pero naubos ko yung kalahati. So imagine kung gaano katindi yung epekto. Wala pang 30 minutes, hindi na ako makatayo sa sobrang hilo. Masama ng pakiramdam sa katawan pero sa emosyon, ang gaan-gaan. Para akong sira na nakahiga dun sa sahig ng CR, tatawa-tawa habang umiikot yung paningin ko. Panandali ang saya hanggang sa nakatulog ako. Tapos paggising ko, syempre walang nagbago. Ganun pa rin, pabigat. So kailan lang ako nagkaroon ng pagbabago? Nung napilitan ako na harapin ng buong-buo yung katotohanan ng mga issues ko. Until today, ganun pa rin naman ako kapag may issue. Ang una kong gustong gawin, makalimot. Netflix, chocolate, junk food. Pero at least ngayon, mas aware ako na the more mag-focus ako sa mga mas magagaan na bagay para makalimot, mas tumatagal yung proseso bago ko makarating sa totoong solusyon at ginhawa. Sana habang tumatagal, mas pipiliin ko agad yung pagharap sa katotohanan ng problema kaysa sa piliin yung mga panandali ang saya para lang makalimot.